Eto pa, pag-usapan naman natin itong kakampi rin nila mga kababayan na DDS, itong si Rigoberto Tiglao kinasuhan. Ayan, mga ka-GP Natics, buti nga sa inyo. Fake news pa more. Ano ba nangyari dito kay Rigoberto Tiglao mga ka-GP Natics? Itong si Rigoberto Tiglao ay meron pong pinapakalat. Ano ba yung kanyang pinapakalat? Siya po ay kinasuhan ng cyber libel. Bakit kanyo? Mga ka-GP Natics, sinasabi o pinapakalat nitong si Rigoberto Tiglao di umano na nagkaroon po ng bribery dyan sa Congress, mga kababayan, para po ipa-impeach itong si VP Sara Duterte. Ito basahin natin. Sabi dito, the NBI Central Visayas Regional Office or NBI Cerbro filed cyber libel complaints against columnist Rigoberto Tiglao over an article allegedly containing a malicious and baseless claims against Deputy Speaker and Cebu 5th District Representative Vincent Duke Prasco. Si Duke Prasco pala ang nagkaso sa kanya. So sabi rito, mga kababayan, NBI Cebu Regional Director Attorney Renan Oliva said the complaint stemmed from a report received by Prasco from one of his staff members alerting him to an online article entitled Cebu Rep Details How Impeachment Bribery Work. So, sinasabi, yun ang claim ng subject Tiglao, meaning it caused aspersion not only sa complainant na si Congressman Prasco, pati buong House of Representative at saka yung Speaker of the House natin. Pinalalabas daw niya na bribe lahat ng congressman to vote for the impeachment of Sara Duterte. Yan ang kanyang ipinamalita sa kanyang article. Tiglao articles even attributed a quote to Prasco saying, yes, I was bribed to vote against Vice President but I did it for you, dear constituents. So sinasabi daw dito mga kababayan na inamin daw ni Vincent Prasco na siya daw ay binayaran to vote against Vice President Sara Duterte at sinabi daw nito na hindi ko ginawa ito para sa sarili ko, ginawa ako ito para sa inyo mga constituents ko. Aba, mga kababayan, grabe talaga mag-imbento itong mga mga DDS. During an interview with the NBI, Prasco recalled that on February 6, he joined 239 other lawmakers in signing the impeachment complaint against VP Sara Duterte and supporting its transmittal to the Senate. Oliva said the article lacked any factual basis and presented no evidence to support the claims. Sa mga post niya, wala naman siya pinakita na ebidensya na nangyari yon. It is his claim only. Parang si Banat Bay, mga kababayan. Yung siya po ay nakipagdebate kay Attorney Claire Castro na sinabi niya, kung ikaw, sabi ni Attorney Claire, meron ka bang dokumento to substantiate your allegation na mayroong iniutos galing sa taas na wag magbalita ang mainstream media? Wala po. Yan lang po ay opinion ko lamang po. Pero sinabi mo na sa sarili mo na yan ay parang factual, parang makatotohanan. Na bakit yung mainstream media ay hindi daw nagbabalita samantalang sila daw ang nangunguna sa lahat ng mga balita, pero nung pagkakataon ng KOJ Sisig ay walang balita, ay napakatanga mo. Kayo nga mismo, SMNI, yung mga member ng Kingdom of Jesus Christ, sila ang pumipigil doon sa mga tao, sa mga mainstream media na magbalita at makakuha ng kanilang scoop. Tapos sasabihin mo, hindi sila nagbabalita. Kami lang mga vloggers at mga taga-SMNI ang nagbabalita. Tanga. Oh. Diba? Pag ganito, mga kababayan, na ikaw, bilang isang, kasi itong mga kolumnista,
dapat sila ay responsable sa mga kanilang ibinabalita. Anyway, mga kababayan, ito naman ay consequences ng kanilang mga pinaggagawa. 'Di ba? Pinili nila yan eh. Magbalita na walang basis, magbalita na walang ebidensya, at kapag nakasuhan, sasabihin, ang kanilang ipamamalita, ay, kami ay sinusuppress ng administrasyon na to. Kami ay pinipigilan na magsalita. Ang aming freedom of speech ay pinipigilan. Anak ng tinapa. Pinipigilan ka ba? Ikaw ang may, sa lahat ng bagay, desisyon natin, ang mga bagay-bagay na nilalabas ng ating mga bibig, at kung ikaw ay kolumnista, kung ano yung sinusulat mo dyan sa iyong pahayagan, yan ay desisyon mo. 'Di ba? Okay lang sana kung may ebidensya ka. Pero kung ang lahat ng yan, ang aligasyon mo, na pinapalabas mo na ikaw ay tama, pero wala ka namang dokumento na nagpapatunay dyan, lahat yan magiging wale. Lahat yan ay magiging haka-haka. 'Di ba? Lahat yan ay pagbibintang ng walang kaukulang dokumento. Sabi ni Ma'am na Teresa Raza, mga DDS fake news ang alam. Wala nang iba. Sila lang, Sir GP, ang nagbabalita ng kasinungalingan. Correct. 'Di ba? Ewan ko ba dito sa mga DDS na to, hindi na nadala. 'Di ba? Tapos pag nakulong, sasabihin, suppression of press freedom. Yung iba naman sasabihin, mga kababayan, Duterte kasi kami eh. Kaya kami ginaganito. Pero kung titingnan mo, ano ba yung ugat? Bakit ka ba nakasuhan? Yun pala, naninira ng isang tao. Gumagawa ng kwento, mga kababayan, na wala namang basihan. Kasi ito, yung sinasabi niya na inamin daw, di umano, mga kababayan ng representative ng 5th District ng Cebu, na si Duc Vincent Prasco, na siya daw ay bribe para pumirma sa impeachment ni Sara Duterte. At inamin daw nito na, I did it for you, dear constituents. Oh. Sabi nung tao, wala naman ah. Wala akong sinabing ganyan. Ano ang katunayan mo? Oh. Wala naman daw ibinigay o wala namang inilabas na ebidensya. So, ibig sabihin, lahat yan, mga kababayan, ay pawang ka-fake newsan. Okay lang sana kahit papaano dito, allegedly, may mga ganun. Wala eh. Talagang, sinabi niya na sa kanyang article, ay talagang diniretso niya na sinabi daw ni Kong Vincent Prasco na siya daw ay umamin na siya ay nabayaran para sa kanyang mga constituents. Diyos mio, Marimar. Ha? Alright. So, ayan mga kababayan, ang atin pong pagsasama sa araw na ito, at magkita-kita po tayo muli mamaya. Marami pa po tayong pwedeng ibalita, at sabi ko nga sa inyo ay magbabawi ang inyong abang lingkod dahil wala na po, hindi na masakit ang aking tiyan. Thank you so much once again sa lahat po ng mga sumama, sa lahat po ng mga nag-like ng video na to. Thank you. At syempre mga kababayan, hindi ko po kayo makakalimutan sa lahat ng mga tagumpay na nararating natin, sa lahat ng mga nakakamit natin na to, ay kayo po ang pangalawa sa lahat. Bakit pangalawa? Syempre nangunguna yung nasa taas. Maraming salamat at magandang hapon po. Magandang